Hi mga kachupa! Welcome back to my vlog! So for today's video, isasama ako sa trabaho ng aking asawa dahil wala ko masyadong ginagawa rito. Ano naman may magawa ako na kahit pa paano. Pero hindi ko alam kung isasama ko pa ba kayo o hindi na kasi parang private ang trabaho niya, di ba? So papaalam na muna ako kay Kiki dahil si Kiki ang maiiwan dito. Kiki, come here. Mukhang gutom na to. So medyo ang aming weather is medyo makulimlim. At gising lang namin. Actually hindi ko nagbe-breakfast pero I think dadaling ko tong aking. Can I bring this, B? Onion French. Yeah, bring. Dali natin para makain tayo. Para pagka dating natin doon, hindi tayo nagugutom. Diba? You hungry? Come on. Come on. Pakainin muna namin si Kiki bago kami umalis. Kasi hindi namin alam baka mamaya makauwi kami ng mga alas 3, ganyan. Okay, alas 7 pa lang. Parang ulan mga kachupa pero okay lang yan dahil yung aking damo, need talaga lang. Mom. Hala, Kiki di na muna go. He knows that I'm going out. Yeah, go na, babe. Mom, come here. Ayaw, alam na kasi ng pusa ko, alis ako. Sabi niya, ayoko magstay sa room. Kawawa naman yung pusa. Halika na. Eto pala dala ko mga kachupa. Tubig. Bibili sana ako ng kulay puting straw. I gave him a scoop and a half, so he should have plenty of food for the day. He's not going to be hungry. You put water? Yes. Good. So, ayan. Nagora na kami mga kachopa. Ganito yung aming gawain tuwing every Sunday. Ay, Saturday. So, let's go. You bring your key? Yep. Medyo malamig pa rin sa bahay. Ayan. Ang ganda ng aming ano ngayon, mga grass kasi kailangan talaga ng tubig ng aming mga grass. Tignan natin yung halaman ko. Hindi pa rin natubo yung kamatis ko. Ayan, pero yung aming ibang puno natubo. Ala, ano yun eh? Ayan o, makchupa. Ayan o. Meron na kaming yellow sa... Ay, I'm gonna stay here. Ang ganda ng aming ano. Ayan, aming flower natubo sa... Ayan ang aming bahay, mga kachupa. Ayan ang aming neighbor. Kita sasakyan ng aming neighbor, no? Medyo maliit. What are you waiting? For the garage door to close. Make sure that's closed, because sometimes if I don't make sure it's closed and I just leave, it might not close all the way. So, gagawin na kayo mga kasupa. Ang sakit ng abs ko kasi kahapon nag-push up ako. Sumakit yung aking abs. Nag-perform na naman siya. Well, anyway, mga alas 10 na ako makakain or 11. Dahil ngayon medyo antok-antok pa ako. Yung aming buhay dito. Kayod to the max. Diba? Kayod lang. Diba? Basta huwag ka mawawala ng oras sa Panginoon. Eh, bukas naman day off ng asawa ko. So, meron kaming I church. wish it was nice and sunny today. Maybe later. No, I already checked the weather. It says it's going to be cloudy all day, so might not be sunny. Might even rain. Usually their predictions are pretty close. Kasi pa yung aming mga neighbor, pagka ayaw na nila ng gamit, nilalagay lang sa harap. Kaya minsan napapatingin din ako kasi may mga bagay silang tinatapon na maganda pa, okay pa, tapos kailangan ko. O, kukunin ko na lang. Ganun po dito. Bukas pa lang aming day off. Ang aking asawang day off. So, meron kaming oras magsimba, meron din kaming oras magpahinga, at meron din kaming oras
oras na magbasa ng Bible. Diba? Hindi kami nawawalan. Kahit yung asawa ko is 6 days ang pasok, hindi kami nawawala ng oras sa Panginoon. Sana all. Diba? Kasi yung iba kasi 2 days lang ang day off. Tapos lagi nilang sinasabi na wala silang oras sa Panginoon. Yan. Ang dami nilang dahilan. Pero alam mo, pagka one time magkaroon ng ano yan, yung mga yun, yung mga walang oras sa Panginoon, nagkaroon ng sakit, nagkaroon ng aksidente, yun, magigising yun. Pero ako ayoko nang antayin yung mga ganong bagay kasi antay mo pa yun bago ko magbago, di ba? Ayun ang lagi kong iniisip. So I always praise God. I always have time for God. Kasi dati nga, di ba sabi ko sa inyo, wala akong oras para sa Panginoon. Kasi lagi kong iniisip, pagod ako, pahinga ko ngayon, ganyan, di ba? Pero dapat pala talaga nagkakaroon ka ng oras sa Panginoon para nagkakaroon ka ng relationship with God. Kasi hindi naman importante yung kung ano religion mo, ganyan. Basta kilala mo ang Diyos, kilala mo na may relasyon ka sa Panginoon. Kasi kung wala kang relasyon, tapos nagkaroon ka ng emergency, nako, mahirap na. Ayoko na magsalita about sa mga ganyan. Pero ang lagi kong papaalala sa inyo na kahit wala kayong oras, dapat lagi kayong nagdadasal, lagi kayong nananampalataya. Pilitin nyo magkaroon ng oras para sa Panginoon. Ang ganda naman dito. Ayan, may fish. Wait, what's that called? Lake o fish pond? It's a pond. Pond. It's Kaya ang very daming, small. kaya ang daming ang daming dock na kumupunta dyan. Malapit na kami sa asawa ko na trabaho. Pero hindi ko na kayo dadalhin dun ulit dahil feeling ko bawal. Siyempre, privacy, di ba? So, update ko lang kayo later. Medyo messy pa yung mukha ko, no? Pero alam mo, at least, alam ko sa sarili ko na I'm not perfect. Meron din ako mga mga sa mukha ko. I know that I'm not perfect. Admit ko naman yan. Diba? At saka, hindi ako pipiling piling mayaman. Pero pipiling maganda ako. Paminsan. Paminsan lang na. Okay lang naman yun. Kahit pa paano, diba? Where's next car? It's parked over there. Sige na mga kachupa, papasok na kami. Ako sumama lang ako, pwede naman yata isama yung asawa. Kasi meron seat doon para sa companion. Di ba? Kaya So there's a closer. Hi mga kachupa! Welcome back to my vlog. Actually, hindi ako sumama sa asawa ko. Balik na. Kasi bawal na daw sumama yung family member sa trabaho niya. So, inuwi niya ako ulit. Nakakalungkot lang. At pagbalik ko dito, saka naman ako nagkaroon ng period. So, sabi ko, okay din. Parang may, tag dito. Merong, talaga, na, kaya kung sumama ako, tapos nagkalat ako ng pula dun sa pagkawa ng feathers, diba? So, maganda rin yung hindi na ako nakasama. At saka maganda rin yung nalaman namin na hindi na pala pwedeng sumama yung mga family members sa trabaho ng Kasi dati kasi di ba nakakasama ko sa asawa ko. Pero dun sa niyang trabaho, yung nagde-deliver ng truck, is pwede pa ako sumama. Kaya lang dun sa kabila niyang trabaho sa FedEx, bawal na nga daw kasi pinagbawal na ng So kakatapos ko lang kumain ng ng lunch around 12. And eto kahapon, yung pinagbalatan ko ng mangga, tatanggalin ko yung buto para maitanim ko rito sa aming garden. Diba? Kasi yung aming puno, paborito ko pa naman yung mangga. Yung aming puno, wala siyang bunga. Kumbaga maple tree siya. Wala siyang bunga. Ngayon, sabi ko, ano kaya magtanim ako ng mangga dyan? Punta tayo ng garden since wala naman akong ginagawa ngayon. Nakakalungkot nung hindi ako sumama. Tapos bigla, pagkaihi ko sa nakita ko meron akong period. Sabi ko, saktuhan lang pala.
Kaya ang sakit ng ano ko ngayon, ng puson ko. Pero I'm so happy kasi every month ako nagkakaroon. Wala akong iniinom na gamot. Ang tanging meron lang ako is Panginoon. Meron akong Diyos sa aking buhay. Ayun lang ang ipagmamalaki ko sa ano. Wala talaga ako iniinom na vitamins. Wala na. Kumbaga, exercise lang lagi at saka tamang pagkain. Hindi kami nakakain sa mga buffet. Sa restaurant oo, nakain kami. Pero, yung buffet, hindi na kami nakakaano. Hirap naman na ito. Ang galing. Natatakot ako. Baka mamaya masugatan ko yung sarili ko. Ang sakit ng pusong ko pag first day. Kailangan kasi guntingin to eh. Para lumabas yung ano. Tama ba ako? Actually, hindi pa ako nanonood kung paano magtanim ng mangga. Malaki talaga ng aming garden dito, mga kachopa. Tapos, wala namang nagaganap sa garden. Kaya sabi ko, kaysa walang maganap. Diba? Magtanim na lang tayo. Hala, nahiwa sa gitna. Kike, pakialamera, nanonood na lang yun. Ano? Pwede pa ba ito? Okay lang yan. Pwede pa yan. Ano siya? Ito yung buto ng mangga, mga kachopa. Meron pa ako isa dito. Ayun, mga kachopa. Nakaraan, diba sabi ko sa inyo na naginip ako? Na wala na, hindi ko na nakwento sa inyo yung panaginip ko. Na naginip ako, mga kachopa. Nakita ko yung, tumingin ako sa langit. Nakita ko yung, alam mo yung angel na tinutukoy sa Biblia, yung puro mata. Yun, nagpakita siya dun sa panaginip ko, pero nasa langit siya, nasa taas siya. Tapos ang daming mga, star na kasing laki ng buwan. Ganun, tapos yung buwan na, ang liwanag, basta ang liwanag ng ng langit, pero gabi yun, mag-aalas 6. Diba pagka mag-aalas 6 sa Pinas, medyo padilim na. Eh sa panaginip ko, nasa Pinas ako. Tapos yung yung panaginip ko, ang daming surround me, yung mga taong nakapaligid sa akin, ang daming nakatingin sa langit. Eh di tumingin din ako sa langit. Sabi ko, kasi diba nagbabasa ako ng Bible. Sabi ko, ayan yung nabasa ko sa sa Revelation ng Biblia. So ako, hindi ako natatakot kasi alam ko na yung mangyayari, di ba? Kasi pagka may alam ka, hindi ka natatakot. Ayun ang kinaibahan pagka ikaw ay may alam sa salita ng Diyos, hindi ka matatakot. Pagka ikaw ay walang alam sa salita ng Diyos, mangangamba ka kung ano mangyayari, di ba? So, yung sa panaginip ko, mga kachupa, tawag doon. Nagliwanag yung langit. Ang dami mga bituin, ganyan, na nagniningning. Nakita ko pa yung angel, ang tawag nila doon, angel sa Biblia. Kasi ang angel na tinutukoy ng Biblia is yung parang malaking mata siya, tapos umiikot-ikot na parang Ferris wheel. Tapos, ang daming mata. Yun ang tinutukoy ng Biblia. Ngayon nakita ko siya doon. Nakita ko siya sa panaginip. Sabi ko, ayun yung nabasa ko sa Biblia, sa Revelation. So yung mga taong nakapaligid sa akin, nakatulala lang sa langit. Parang natatakot ba? Kasi nagtataka na ano nangyayari, ganyan. Yung papasok na ako sa bahay, biglang nagsalita ang Diyos. Sabi ko, sino yun? Parang, sa panaginip lang ito mga kachupa. Baka mamaya kasi may mag-comment dyan na, ano pinagsasabi mo? Diba? Panaginip lang ito mga kachupa. Kinukwento ko lang yung aking panaginip. So, ayun nga, yung narinig ko yung boses ng Panginoon. Bigla ko lumabas. Tapos, ang sabi ng Panginoon, makinig kayo sa akin. Parang ganon. Makinig kayo sa akin, magbago na kayo kung ayaw nyo mapunta sa impyerno. Repent. Parang ganon ang sabi. Pero ako,
sa ano ko, sa puso ko, sa damdamin ko, sa pagkatao ko, na alam ko na mangyayari yun. Kaya lang yung mga taong nakapalibot sa akin, parang amazed mangha na mangha. Tapos, ang nakapalibot sa akin na parang iniisip na, totoo bang my God? Ganun. Pero ako sa isip-isip ko, alam ko my God talaga. May Diyos talaga na totoo. Kasi di ba, mga ibang tao hindi naniniwala hanggang hindi nakikita. So, ayun ang napanaginipan ko. Na itong nakaraan lang. Tapos nung February yata yun. Nanaginip din ako. Ang dami kong panaginip mga katsupa. Yung parang, ewan ko siguro kakabasa to ng Bible. Hindi ko lang alam Ano ba yan? Nasira na naman. Yung panaginip ko nung nakaraang buwan, nagbukas ang langit. May lumabas na kabayo. 3 kabayo na may nakaupo. May hindi ko alam kung sino yun. Basta may mga crown sila. Hindi ko alam kung si Jesus or si basta hindi ko siya pero ang daming nagkakagulo sa panaginip ko to Ang daming nagkakagulo, biglang bumukas yung langit, tapos may biglang bumaba na 3 kabayo na may tao sa kabayong yun. Tapos may dala silang espada. Tapos pinag-ispadahan nila yung mga tao na may marka. Tapos ako sa panaginip ko, mga katsupa, matanda na ako sa panaginip. Oo, ang tanda ko, parang ugod-ugod na ako sa panaginip ko. Tapos nagtatago ako sa malaking bato. Tapos kasi di ba nga, ang dami nagkakagulo. Tapos nakita ko yung mga pinag-iispadahan, ganyan. Basta nagkakagulo. Ang daming taong nagkakagulo. Tapos bigla akong naglakad. Kasi may mga ibang tao na naglalakad, hindi naman pinapas lang ng mga nakakabayo. Sa tawag dito sa Bible, meron din ako nabasang ganun na bababa si Jesus at nakakabayo daw siya. Parang ganun. Basta may nabasa ako nun sa Bible. Kasi hindi pa lang ako yung mga paunti-unti lang ako nagbabasa ng Revelation. Kasi ang inuuna ko kasi yung Genesis up to end. Kasi ang end kasi is Revelation sa Bible. Tapos yung may nakita ko mga tao na hindi naman pinapas lang. Saka ako biglang lumabas ng kasi nakatago ako sa loob ng sa labas ng sa likod ng bato. Nang nakita ko na may mga hindi naman pala pinapatay ng mga siguro 3 hari yun. Hindi ko alam kung sinong 3 hari yun. Basta naka-crown sila mga katsupa. Dun yun sa panaginip ko lang to Tapos dumaan ako naglakad ako sa isang isang taong nakakabayo. Hindi naman ako pinaslang. So sabi ko sa isip ko, ano kayong meaning ng panaginip kong yun? Ang dami kong nakitang marka na may sa markang sa ulo. May marka sila sa ulo. Tapos ayun yung mga pinag-iispadahan. Sa panaginip ko, hindi naman ako natakot. Yung parang nakakatakot, nakita ko, may pinaray sa sa harapan ko. Hindi ako natatakot kasi sa panaginip ko, ang feeling ko, bakit nagkakagulo? Ayun lang yun. Pero nung nakikita ko silang namamaslang na sila ng may mga sa ulo, marka sa ulo. Alam mo yung, hindi ka magtataka basta parang, hindi mo alam gagawin mo Basta nandun ako sa panaginip ko, parang, ito na siya mga katsyo. Pagawin natin siya dito. Magulo yung panaginip ko ngayon mga katsupa. Pero alam mo naman, hindi naman ako na sa panaginip na nagre-rely sa panaginip. Kasi 'di ba minsan parang may mga time na minsan kinakausap ka ng Diyos sa panaginip mo, 'di ba? Pero ako yung panaginip ko ngayon, parang nakita ko yung future. Basta kakaiba mga katsupa.
ibang-iba. Parang, ayoko na ikwento mga kachupa. Baka mamaya may mag-comment na nakakatakot ang nakakatakot daw yung mga panaginip mo. Ayoko na mag-share mga nakakatakot. Alam niyo naman ako, matatakotin din ako. So, basta sa panaginip ko, ayun lang yung mga pinakita sa akin ng panaginip ko. Ayun lang yung aking i-share. Kasi ayun lang yung natatandaan ko. Basta may nakita ko 3 kabayo bumaba sa galing langit. Yun yung aking Tapos sa panaginip ko, matanda na ako. Kaya sabi ko, ang gulo, parang ugod-ugod na ako mga katsupay. Parang ang tanda ko na nun sa panaginip ko. Parang hindi na nga ako nakakalakad ng maayos nun Tapos nagtatago ako sa sa malaking bato. Kasi nga nagkakagulo. Tapos sa panaginip ko, hindi uso ang baril. Oo, ang uso, espada. Ay, mas, magulang ko panaginip ko, wag na natin